Hello mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. I am Pastor Stephen. I'm the lead pastor of Jesus is Alive, Kamanaba. Isang apakainit na araw po sa inyong lahat mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon sapagkat alam kong may plano siya sa bawat isa sa atin. So kung kayo man ay bad mood, bad trip, medyo hindi maganda ang inyong mga pinagdaanan kanina o maaaring init na init po kayo sa mga pagkakataong ito o kaya bagal na bagal po kayo sa internet connection ninyo. Nako, don't worry mga kapatid. Ang aking prayer i-turn ng Panginoon ang inyong bad trip into a good trip, yung bad mood into a good mood mga kapatid. So, I would like to personally welcome you. If somebody invited you to watch this stream mga kapatid, kayo po ay inimbitahan ng inyong kamag-anak, kapamilya, kaklase o kung sino man mga kapatid, hindi po ito aksidente. May plano po ang Panginoon sa atin. Doon po sa Gia Kamanaba mga kapatid, dito po sa aming church, we put value on every person na pumapasok po sa pintuan ng aming simbahan. So in this essence, since nasa online po tayo ngayon, we want to say to you that we put value on every person that is viewing this live stream online. So kung kayo po ay part ng aming family, I would like to personally welcome you back. Gia Kamanaba, Gia family, we welcome you dito po sa ating online worship experience. And of course, hindi ko po nakakalimutan ang ating extended family online who are watching us from different parts of the world, mga kapatid. Welcome po sa inyo lahat. Once again, kung hindi pa nyo nagagawa, please leave a comment down below kung saang parte po kayo ng mundo nanonood ngayon. Mag-iwan kayo ng flag emoji or just leave a comment kung saang lugar, saang bansa o sino po ang mga kasama ninyo na nanonood ng online worship experience na ito mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, isa sa gustong-gusto ko sa Gia Kamanaba, ang ating pong church mga kapatid, we don't come to church as a consumer. We came here because we want to be consumed by the Word of God. So alam ko pong excited na kayong lahat, ready na kayong lahat to receive the Word of God. So once again mga kapatid, we want this to be as interactive as possible. So please leave a comment. Kung may mga masasabi po ako na tingin nyo para sa inyo, you can say amen. Kung tingin po ninyo para sa katabi ninyo, you can say amen para sa katabi ko. O maaaring hindi nyo katabi, pero nasa ibang lugar o nasa ibang lupalop ng mundo, pwede nyo pa rin silang itag at sabihin nyo amen para sa iyan. Whatever possible mga kapatid, na kayo po ay mag-interact sa akin. I cannot see your faces, but I can see that comment. So once again, are you ready for the Word of God? Alam ko mag-isa ka lang nanonood, but can you shout? Sabihin nyo, amen, Pastor, I am ready for the Word of God. Ang ating pong message ngayon mga kapatid is quite challenging and convicting at the same time. So ang purpose ng message na ito mga kapatid is for you to get out, or after this stream, you will come out better and stronger. Kung kayo po may mga Bibles mga kapatid, can you open up in Genesis chapter 50, verse 19 to 20. We're gonna talk about the story of Joseph, mga kapatid, in Genesis chapter 50. Let's go to the first book and the last chapter of that book, Genesis 50, verse 19 to 20. Ang sabi po dito, but Joseph told them, don't be afraid. I have no right to change what God has decided. That's interesting. You tried to harm me, but God made it turn out for the best, so that He could save all these people as He is now doing. Let's read that again from verse 19. But Joseph told them, don't be afraid. I have no right to change what God has decided. You tried to harm me, but God made it turn out for the best, so that He could save all these people as He is now doing. I want to talk to you about on this subject, here comes the dreamer. Pwede nyo bang i-leave ang comment dyan mga kapatid? Just for you to realize mga kapatid, what we are talking about here. Can you leave a comment down below? Sabihin nyo, here comes the dreamer. Ang ating pong topic ngayon, here comes the dreamer. Here comes the dreamer. Ano mga kapatid, ang ating Panginoon, God is a covenant-keeping God. In essence mga kapatid, kung lagi po kayo nakikinig sa akin, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, that God is faithful to His promises. Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang mga pangako. Ang sabi nga po sa 2 Timothy, when we are faithless, He remain faithful, for He cannot deny Himself. Nature ng Diyos ang pagiging faithful, kaya hindi niya yan pwedeng hindi gawin. Ang Diyos natin ay laging tapat. And every time na tayo ay nananalangin, pwede nating ipaalala sa ating sarili
ang mga pangako ng ating Panginoon. Every time we pray, we need to be reminded of God's faithfulness in our life. In fact, mga kapatid, literally, every time natatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon, dapat naaalala mo ang faithfulness at mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. I hope hindi nyo na-miss yung sinabi ko. Na literally, every time na tumatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, dapat napapaalala ho sa atin ang mga pangako ng ating Panginoon at nare-remind tayo na faithful ang ating Panginoon. Every time nasasabihin natin Jehovah Shalom, dapat ipinapaalala ho natin at naaalala natin na ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Every time nababanggitin natin ang salitang Jehovah Shalom, whatever comes after Jehovah is what He promised to be. Ulitin ko po ulit. Whatever comes after Jehovah, every time natatawagin natin ang pangalan ng Panginoon, every time nasasabihin natin Jehovah Jireh, every time nasasabihin natin Jehovah Shalom, whatever comes after Jehovah is what He promised to be. Whatever comes after Jehovah is His promise to all of us. Pag sinabi mong Jehovah Shalom, Jehovah Ra'ah, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, or Jehovah Shammah, whatever comes after that name Jehovah ay nagpapaalala ho sa atin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. In fact, mga kapatid, hindi lang yan basta pangako. Kapag pinag-aralan yung mabuti at pinag-aralan nyo ng mas malalim, it's not just a promise, it is a covenant. In a deeper language, ibig sabihin, He swore, nanumpa ang ating Panginoon. Ang Diyos nanumpa. Ang problema, paano manunumpa ang Diyos? Wala nang mas mataas pa sa Kanya. Kaya nga sabi ng scripture, di ba, when He swore by His name. Nanunumpa siya sa Kanyang sariling pangalan. Ibig sabihin, kung sinabi ng Panginoon na siya'y Jehovah Shalom at tinatawag mo siyang Jehovah Shalom, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, nangangako siya at nanunumpa siya that He will be your peace in a chaotic situation. He will be your peace in a chaotic season. Whenever you said, I am Jehovah Jireh, when God said, I am Jehovah Jireh, nangangako ang Panginoon sa atin that He will provide for you. Nanunumpa ang Panginoon sa atin that He will provide for you. When God said, Jehovah Shammah, mga kapatid, He is promising, nanunumpa ang Panginoon that God will walk with you through the valley, through the fire, through the waters, mga kapatid, because it is His covenant. Because God is a covenant-keeping God. Yung binasa nating passage, mga kapatid, kanina, is a story of Joseph. And when we look at the story of Joseph, honestly, it is very inspiring. Talaga naman pag binasa mo ang storya ni Joseph sa Bible, mai-inspire ka naman talaga. Pero, yung binasa ho natin sa Genesis 50, mga kapatid, ay highlight ng story ni Joseph. Meaning, ito na po yung naging ending. Ito na po yung nangyari kung saan sinabi niya, sinaktan niyo ko, pinahirapan niyo ko, you meant it for harm, but God meant it for good. In other words, mga kapatid, ang nakita nating verse kanina ay yung ending na. Yung fulfillment na ng pangako ng Diyos at ng pangarap na ibinigay ng Diyos, yung panaginip na ipinakita ng Diyos kay Joseph. Alam nyo, ang nakakalungkot, maraming mga Christians nowadays, inspired sa highlights, pero ayaw matuto sa details. Ulitin ko po ulit. Inspired sa highlights, pero ayaw matuto sa details. Bakit ang realidad, mga kapatid, gusto natin ng highlights, ayaw natin ng details. Kumbaga ako, mahilig ako manood ng highlights ni Michael Jordan. Alam ko pong maaaring kayo ay Kobe Bryant o LeBron James, but we can agree to disagree, mga kapatid. For me, mga kapatid, I like watching Michael Jordan's highlights. Halos lahat ng highlights niya ay napanood ko na. Hindi na po lihim sa inyo yan sapagkat ilang beses ko nang nabanggit yan. Kaya gustong-gusto ko manood ng highlights, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nanonood ka ng highlights, hindi mo kailangan panoorin yung 82 games sa isang season. Kapag nanonood ka ng highlights, hindi mo kailangan makita yung mga tira ni Michael Jordan na hindi niya na-shoot. At ang nakakalungkot, ang Kristiyano kapag nakafocus sa highlights, dahil gustong-gusto natin, kasi nga naman, ang highlights appealing, pero ang details discouraging. When people see your highlights, kung paano ka nagtagumpay, kung paano ka pinagpala, ang mga tao gustong maging ikaw. Pero pag pinakita mo na ang details kung paano ka nagtagumpay, tingnan natin kung gugustuhin pa rin nilang maging ikaw. Bakit, mga kapatid? Ang details hindi maganda. Details are painful. Details are not pretty. They want to be you because you have been successful person, but they don't know what you've been through.
Gusto nilang maging ikaw, but they don't know the price that you have to pay. Because highlights are appealing, but details are discouraging. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, bilang isang Kristyano, alam kong na-remind na at na-realize nyo na rin ho siguro na oo, may pangako ang Panginoon, pero ang salitang revealed at fulfilled ay hindi magkasama sa isang season. Katulad ni David, mga kapatid, I hope hindi nyo na-miss yung sinabi ko, mga kapatid, yung salitang revealed at fulfilled, hindi magkasama sa isang season. Katulad ni David, from anointing to appointing, it is 15 years apart. At sa buhay ni Joseph, yung pangarap at panaginip na ibinigay ng Panginoon sa kanya at the age of 17, na fulfill at the age of 30. 13 years apart. I know I'm preaching early, mga kapatid, but I hope you are more enthusiastic with your response. Can you comment down below? Can you agree with me, mga kapatid, na ang revealed at fulfilled ay hindi na sa isang season lamang? I hope, mga kapatid, kahit na nagpipreach na ako sa inyo as early as now, I hope I'm able to encourage kahit isang tao lang na nanonood ngayon to keep on going. Because whatever you are facing now is preparing you for the next. Ulitin ko po, whatever you're facing now is preparing you for the next. Ang story ni Joseph, mga kapatid, is 25% of the book of Genesis. Ibig sabihin, 1/4 ng book of Genesis dedicated sa story ni Joseph. To put it into perspective, ang creation niya, 1 verse lang. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Highlight. Pero ang details ng creation, 2 chapters. Pero kay Joseph, 13 chapters. Ang story kasi ni Joseph, mga kapatid, pag binabasa mo, it's so inspirational. Para bang from rags to riches story. Sabi nga ni Skip Heitzig, yung story ni Joseph is more than just a miracle. It is a providence. Ano ang difference, Pastor? Ang miracle kasi is God intervening into a natural law. Ang Diyos nakikialam, kumbaga. Pero ang providence is God not intervening but God cooperating, using the natural to produce supernatural results. Alam niyo, mga kapatid, although inspirational ang buhay ni Joseph, so many bad things happened to Joseph over the course of his life. Maaaring makarelate kayo dito. But Joseph was mistreated, Joseph was misjudged, Joseph was mishandled, and Joseph was forgotten. Si Joseph kasi, galit ang kanyang mga kapatid sa kanya. Binenta siya bilang alipin. He was falsely accused na rapist. He was imprisoned for more than 4 years. So let's talk about the journey. Alam kong 13 chapters ito and we don't have time for that. Actually, pwede nga natin itong maging series, mga kapatid. But very, very quick lang, I want to show you 3 things na naging significant na part ng buhay ni Joseph na pwede nating matutunan sa araw na ito. Sabihin nyo, here comes the dreamer. Una, mga kapatid, let's talk about the dream. The dream. Kasi, mga kapatid, yung buhay ni Joseph, although mahirap, it all started sa isang sumbong, sa isang colored coat, and actually sa isang dream. Dahil nga maraming ginagawang kalokohan ng mga kapatid ni Joseph, sinusumbong ni Joseph ang kanyang 11 kapatid sa kanyang tatay. Nagsimula doon ang selos at inggit ng kanyang mga kapatid. At nagulat ka na lang, dahil si Jacob na tatay niya, medyo favorite pa siya, ginawan siya ng coat na hindi binigyan yung iba. At bilang nanay, Happy Mother's Day po sa inyo, bilang mga tatay, kapag 5 ang anak mo, isa lang binigyan mo, alam niyo pong may World War III sa bahay ninyo. Tama ho ba, mga kapatid? At ganun nga ang nangyari kay Joseph. Siya lang ang binigyan ng coat, obviously, ng damit. Obviously, nagselos yung kanyang mga kapatid. Doon nagsimula ang kanilang inggit. Tapos nagulat pa sila, one time, itong si Joseph ay nanaginip. So, ibig sabihin, it all started with a dream. Alam niyo, sabi ng scripture sa Genesis chapter 37, ito ang naging panaginip ni Joseph. Ang sabi ng verse 5, isang gabi, na naginip si Jose, nang isinalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit. Nagsimula sa sumbong, dinagdagan ng colored coat, ngayon naman may panaginip, lalo silang nagalit sa kanya. Ano bang kinagalit ng kanyang kapatid? Verse 6, sapagkat ito ang isinalaysay niya. Ang sabi ni Joseph, na naginip ako, na habang naroon tayo sa bukid, na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang binigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Ang sabi ng kanyang kapatid, ano? Ibig mo sabihin, magiging hari ka at mangunguna ka sa amin?
Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, nanaginip uli ako. At nakita ko ang araw at ang buwan at ang 11 bituin. Take note of this, 12 sila. At sabi niya, yung 11 bituin, yumuyuko sa akin. Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama. Pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. It all started, sumbong, colored coat, and then a dream. It all started with a dream. But, this is not just an ordinary dream. It is a God dream. Sabi nyo nga po, God dream. Kasi hindi lahat ng panaginip galing sa Diyos. Minsan may mga panaginip kang galing sa kinain mo kaninang hotdog. May mga panaginip kang galing sa kinain mo kaninang dinner. Pero ang totoo mga kapatid, it all started, the jealousy and envy started from a dream. A God dream. Which made me realize mga kapatid, that God, because of His calling and purposes in our life, could place a dream in your heart. Because of His purposes in our life, pwedeng may ilagay na burden ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong, how would we know if that burden is from the Lord? How would we know if that dream is God-given? Which made me realize mga kapatid, this is my own personal opinion. Ako naniniwala na kung ang burden at dream ay God dream, it will always stand the test of time. Malalagpasan nito ang kahit anong challenges at pagsubok. Yung bang tinatakbuhan mo na, hinahabol ka pa rin. Na naginip si Joseph, yumukod ang kanyang mga kapatid sa kanya, maging ang kanyang magulang ay yumukod sa kanya. It was a God-given dream to Joseph, mga kapatid. But interestingly, yung kanyang mga kapatid, they resent the dream. Nasa kanya ang pangarap, sa kanya ang panaginip, brother, pero ang kanyang mga kapatid, hindi siya sinuportahan, which is unbelievable to me. Because bilang magkakapamilya, dapat ikaw yung sumusuporta sa iyong brother, ikaw yung sumusuporta sa iyong anak. They thought Joseph was crazy dahil wala silang lugar dun sa panaginip ni Joseph. At para bagang sila pa na mga kapatid na mas matanda sa kanya ang luluhod sa kanilang kapatid na bunso, they resent that dream. Envy and jealousy started to creep in their hearts. At ang worst mga kapatid, they planned to kill him. One day, habang sila naglalakad, ang sabi nila, patayin na natin si Joseph. That's interesting to me. Yung kanyang mga kapatid na supposedly susuporta sa kanya, susuporta sa kanyang panaginip at maaaring mga pangarap, they planned na patayin ang kanilang sariling kapatid. Now, interestingly, ang pamilyang ito naniniwala sa Diyos. Kumbaga sa panahon natin, Christian tong mga to. Pero napag-isipan nila dahil sa jealous at inggit na patayin ang kanilang sariling kapatid. Naalala ko tuloy mga kapatid, na hindi porke ikaw ay naniniwala sa Diyos, ay pwedeng hindi na masama ang iyong ugali. You can believe in God and still be mean. You can be a Christian and still be mean. Pwedeng wala kang ambisyo pero masama naman ang ugali. Am I talking to somebody here? Pwedeng wala kang ambisyo pero ma-pride. Walang ambisyo pero masungit sa mga guards, sa mga waiters. And we call ourselves change. Oh, bakit mga kapatid? Because Christianity is not just what you do on Sundays. Christianity is what you do also on Mondays, mga kapatid. Kasi nung tayo tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, although hindi pa tayo completely 100% sanctified, mga kapatid, pero alam natin nung tinanggap natin si Kristo, may hininto tayo sa buhay natin. Maaring hininto mo ang iyong bisyo, pero ang pagbabago hindi nagtatapos sa hininto lang. Ang tunay na pagbabago, may hininto, meron ding sinimulan. Ang problema ng maraming Christians nowadays, maraming hininto pero walang sinisimulan. Kaya hindi kompleto ang pagbabago. Hindi na nga nagmumura, pero hindi rin naman nagmamahal. Oh, ano yung sinasabi ko mga kapatid? May purpose ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, di ko alam kung may matatapakan ako dito, pero gusto ko lang sabihin sa ating lahat, lalo ngayong quarantine season, magseryoso na tayo. Sumunod na tayo sa ating Panginoon. Ibigay mo na ng buong buo ang iyong buhay sa Panginoon. At maaaring sinasabi niyo, Pastor, ba't na lang? Kasi hindi kami bayaan ng Diyos. Ang tanong ko naman, ba't di ka na lang kasi magbago? Kasi your involvement and your obedience will impact this generation and the generations to come. Huwag tayong maging part-time Christian, pero full-time God ang hinahanap natin, mga kapatid. No, I believe this is a great time for us, mga kapatid. Nakatulad na mga kapatid ni Joseph, we don't resent yung dream na nilagay ng Panginoon. We want
other people to be successful as well. Hindi lang yung success natin ang ating hinangad, kundi sila rin. We want to be followers of our Lord Jesus Christ, 100%. Hindi putyo-putyo, hindi parte-parte, kundi 100% surrender sa Panginoon. Because if you want to follow Jesus, hindi mo lang isusuko ang past, hindi mo lang isusuko ang present, kailangan mo isuko ang future, mga kapatid. Hindi lang pagsweldo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. May nilagay na dream ang Panginoon sa iyo. Hindi lang pag-graduate ang purpose ng buhay mo. Hindi lang pagtatrabaho, kapatid. Ang purpose ng iyong buhay, hindi lang kumain, hindi lang mag-computer games, hindi lang mag-alaga ng anak, hindi lang magluto, hindi lang kumita. You have a calling. You have a purpose. We need to follow God 100%. Alam nyo, sa totoo lang, maraming mga bagay na imposible sa ating buhay. Mga bagay na gusto nating ma-achieve sa ating buhay. Mga bagay na gusto nating makamtan ng ating pamilya, ng ating sarili, mga kapatid. Pero sa totoo lang, mga kapatid, tulad ng feeding of 5,000, it's not our job na pakainin yung 5,000. It's God's job. Our job is to entrust your 5 loaves and 2 fishes. Kung ano mang meron sa iyo, ipinagkaloob. Oo, may dream. Oo, may goals. Oo, may purpose ang Panginoon sa iyo. But lahat ng bagay na yan nagsisimula with a simple obedience. With a simple yes sa ating Panginoon. Do you agree with me, mga kapatid? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw naaalala ko sa topic ni Pastor. O kaya itag mo yung kaibigan mo, kasama mo sa church. Sabihin mo, ikaw naaalala ko sa topic ni Pastor ngayon. That's the dream. Ang dream na nilagay ng Panginoon sa kanyang puso. That God dream, He'll be successful and people will bow down to Him. Pero alam naman natin, mga kapatid, hindi lahat ng area ng buhay natin, hindi lahat ng mga pangarap natin is a straight line. So we will go to the second point, the prison. From the dream to the prison. Alam niyo, mga kapatid, nakakatawa kasi magandang pangarap na nilagay ng Panginoon. Ang ganda ng panaginip na nilagay ng Diyos kay Joseph. Akala natin smooth sailing na. Pero alam natin na nangyari, nainggit, nagselos ang kanyang mga kapatid at pinagtangkaan siyang patayin. Ano yun, sabi ng scripture, Genesis 37 verse 18, malayo pa si Jose, ay nakita na siya ng kanyang mga kapatid. At bago pa siya makarating, tingnan nyo to ha, binalak na nila na patayin siya. Bago pa dumating si Joseph, nagpaplano na sila na patayin ang kanilang kapatid. At sinabi nila, verse 19, paparating na ang mapanaginipin. Sa English yan, nung paparating na si Joseph, ang sabi ng kanyang mga kapatid, here comes the dreamer. Hali kayo, sabi nila, patayin natin siya. Verse 20, ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mababangis na hayop. Tingnan nga natin. Tingnan nyo to ha. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang panaginip niya. They tried to kill Joseph and they said, here comes the dreamer. Ano nyo, natuwa lang ako. Kasi kahit galit sila kay Joseph, at least alam nila kung sino siya. At least na-recognize nila kung sino si Joseph. At kung ikaw si Joseph, dito ako magdudwell eh. Kung ikaw si Joseph, hindi ka ba magtataka? May nilagay na pangarap ang Panginoon sa iyo. May nilagay na alam mong God dream. Alam mong ito ang purpose ng Panginoon sa iyo. Alam mong ipinakita ng Diyos sa iyo kung ano ang kanyang purpose sa buhay mo. At tapos magugulat ka, hindi umaayon ang mga planeta para sa iyong buhay. Ayo mga kapatid, naiinggit, nagsiselos. At na-imagine ko si Joseph, maaaring sinasabi niya, what in the world is happening? Nung pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid, I thought people will bow down to me. Akala ko sila ang yuyukod. Bakit ito nangyayari sa akin? Why is it na ang mga kapatid ko is trying to kill me? And you know what, mga kapatid, you can smile all you want, but I believe that we can all relate to this. Because some way, somehow, some of us are deeply broken. Amen. With the situation in our life, someone is deeply broken on the inside. You can smile all you want, but deep inside, someone is broken because you know na hindi lahat ng bagay umaayon on your favor. Do you agree with mga kapatid? But it takes a lot of perspective and intentionality to believe in the promises of God in our life. Alam niyo kung bakit? Marami hong perspective sa mundong ito na hindi galing sa langit. Ang gusto kong maging perspective ninyo katulad ni Joseph. Kasi si Joseph, oo, dinakip, ibinenta sa mga Ismailita. Alam natin ang story, mga kapatid. Pinagtangkaan siyang patayin. Si Ruben gusto siyang iligtas. Pero ano nangyari? Sabi nila, hihulog na lang natin sa balon. At habang sila'y kumakain, nandun si Joseph sa balon. Anong sabi ng Bible? May mga Ismailitan dumating. Ano mga kapatid, nakakatuwa. Kasi si Joseph, oo, hindi maganda ang kanya nangyari. May pangarap, pero may twist. May pangarap, pero may setback. Pero at the end of his life, mga kapatid, nung siya'y mamamatay na, natutuwa ako kasi
nung siya'y nasa Egypt na bago siya mamatay, he's so confident in the faithfulness of God. Ang mga kapatid niya, walang tiwala sa nilagay ng pangarap ng Panginoon sa kanilang kapatid. Pero si Joseph, he was confident in the faithfulness of God. Kasi bago siya mamatay, ang sabi niya, God will surely come and help us. Alam ko naging alipin tayo, but I know that God will help us. God will lead us out of Egypt. Ilalabas tayo uli ng Panginoon dito. And when God comes to help us, ang sabi pa nga ni Joseph, dalhin niyo yung buto ko pag namatay na ako. Ganun siya ka-confident. Alam kong lalabas tayo, isama niyo ang buto ko. So alam niya na kahit na may, although alam natin, highlight na yan, nasa ending na yan. But the point is this, kahit may mga setback, kahit may mga pagbebentang naganap mga kapatid, huwag niyong isipin na gawa ito ng tao. Minsan may ginagawa ang Diyos behind the scenes na hindi natin alam. At ito mga kapatid, if you only see what people are doing and don't see what God is doing, you are missing a lot. You're missing the whole point of the purposes of God in your life. Bakit? Kahit yung mga kapatid niya ay galit sa kanya. Kahit yung mga kapatid niya ay ibinenta siya. Amen? He was sold into slavery. Sometimes, write it down in the comment section. Sometimes, God uses people to move you to your destiny. Sometimes, God will use people, even your haters, so that you will be moved to your destiny. Habang kumakain sila, dumating ang mga Smailita, dumating ang mga Midianites. Amen? At sila, hindi ba kayo nagtataka? Nasa pit si Joseph, iiwan na nila anytime. Pwede nang mamatay si Joseph. Pero all of a sudden, may dumaan sa desert, out of nowhere. May dumaan na Smailita at Midianites, mga mangangalakal at bumibili ng alipin. Hindi ito aksidente mga kapatid. I believe this is not a coincidence. Na kahit na nagtangka ang kanya mga kapatid, inayos pa rin ng Lord for His favor para ang purpose at ang dream na nilagay ng Panginoon kay Joseph ay ma-fulfill pa rin. And you know what happened? Binenta, nakakatawa to, binenta ng kanya mga kapatid si Joseph sa Smailita, binenta naman ng mga Smailita kay Potiphar. Si Potiphar mga kapatid ay parang assistant, alalay ng paraon. Ang paraon ng presidente ng Egypt at that time. Grabe no? From balon to palace, real quick. Amen? From balon. Imagine niyo to mga kapatid ha? Kahit na hindi maganda ang naging intensyon ng kanyang kapatid, ginamit ng Lord ang sitwasyon para ang purpose ng Diyos ay mangyari pa rin. At nakakatawa niyo, naisip ko, siguro si Joseph, nung siya'y nasa balon, iniisip niya, Lord, ano na nangyari? Siguro nga sa term natin, nung binagsak siya ng mga kapatid niya sa balon, sabi niya, mukhang ako yata ang yuyo ko da. Tapos nagulat siya, inilabas siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta sa mga Smailita, sabi niya, oh no. Tapos nagulat siya, yung mga Smailita, binenta siya kay Potiphar. Napunta siya bigla sa palasyo. Mula sa balon, papunta palasyo, sabi niya, wow, it's not too bad. Siguro nga nasabi niya pa, I actually made it. Siguro nga naisip niya pa, wow, nagawa ko. Ginawa ng Diyos sa akin. Nangyari yung sinabi ng Diyos. Akala niya kasi tapos na. At akala natin tapos na. And here comes Potiphar's wife. We all know the story mga kapatid. Kasi yung asawa ni Potiphar nagkaroon ng gusto sa kanya at inaakit siya na sipingan ni Joseph, ang asawa ng Potiphar. Asawa ng boss niya mga kapatid. Pero alam nyo, itong si Joseph is a man full of integrity. Na kahit na, amen, ilang beses siyang pagtangkaan na mahulog sa kasalanan, sabi niya sa asawa ni Potiphar, hindi ko magagawa ang bagay na ito. At anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya palayo, imbis na mag-give in sa temptation. Yun nga lang, yung asawa ni Potiphar, siguro dahil ayaw niya na si Joseph ay makawala ng ganito nilang basta-basta, nakuha niya ang jacket ni Joseph at free-name up niya si Joseph at ang kwentong kanyang kwento, pinagtangkaan siyang rapin ni Joseph. From pit to slavery to palace, sabi niya, now I made it. And then here comes another problem. Nararanasan niyo ba yun mga kapatid? Na yung panahon, akala mo, nalagpasan mo na, bigla na lang, may another setback, may another struggle. Alam niyo nangyari, nabalitaan ni Potiphar ang nangyaring ito. Galit na galit si Potiphar. Look at this, verse 19. Nang marinig ni Potiphar ang salaysay ng kanyang asawa, alam naman natin hindi totoo, tungkol sa ginawa daw ni Joseph. Galit na galit siya. Kaya ipinadakip niya si Jose at pinasok sa bilangguan ng hari. Grabe talaga itong mga Jose na to napupunta sa bilangguan. Alam niyo nangyari? Naniwala yung Potiphar sa kwento ng kanyang asawa. At dahil sa galit niya, dinala niya sa bilangguan si Joseph.
Pero, tingin nyo ang verse 21. Verse 20 rather. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, look at this, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Look at this. From palace, na frame up, falsely accused of rape, ano nangyari? Napunta siya sa kulungan. Pero kahit nasa kulungan siya, ano nangyari mga kapatid? Nakatagpo siya ng favor. Verse 22. Kaya ipinagkatiwala nila kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo. Tingnan nyo, kahit nasa bilangguan, leader pa rin. Ang lahat ng kanyang gagawin sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala ang lahat ng kanyang ginagawa. A reality, a reminder mga kapatid, na ang favor nasa iyo. Na kahit saan ka pumunta, kahit mapunta ka pa sa prison, kahit magkaroon pa ng setback, dahil nasa iyo ang favor ng Panginoon. Pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang kapatid. Dahil sa kanilang selos at galit, he was sold into slavery. Nasa palasyo na nga. He thought he made it. Pero nakulong pa rin. Pero kahit nakulong, nasa kanya pa rin ang favor ng ating Panginoon. Nararanasan niyo ba yan mga kapatid? Na oo, may magandang plano ang Panginoon. Pero may mga prison moments sa ating buhay. May mga prison moments na nangyayari sa ating buhay. But I would like to show you the third point, and I will end with this. May dream, may prison, pero number 3, let's look at the twist. Kasi sabi dito, si Joseph nasa palasyo, sabi ko nga, baka iniisip niya, wow, I made it. Pero napunta na naman siya sa prison. Can you imagine naman nung nasa kulungan na siya? Sabi niya siguro na, oh, again. Sabi niya, I made it. Tapos nung nasa kulungan siya, tinitingin niya, ang dilim na naman oh no. Kala ko ba may pangarap ang Panginoon? Pero look at this. Dahil siya ang ginawang warden, may biglang pinasok na isang baker at cupbearer doon sa kanyang lugar. At siya ang ginawang head ng 2 taong ito. Siya ang naging tagapamahala ng 2 nakulong na baker tsaka cupbearer. May important part itong 2 ito. Sabi ko nga, the twist. Kasi ang nangyari mga kapatid, habang sila'y nakakulong, yung 2 to ay nanaginip. Yung baker at cupbearer, one night, nanaginip sila. And interestingly enough, itong si Joseph, na-interpret niya ang panaginip na ito ng 2 taong ito. Ang kanyang interpretation, yung cupbearer, after 3 days lalaya. Pero yung baker, after 3 days, mamamatay. Kaya ang sabi niya dun sa cupbearer, ay, kaya ikaw kapag ikaw ay nakalaya na after 3 days, wag mo kong kakalimutan. Can you imagine this 3 days lang ang nakakalipas. You know what? After 3 days, tingnan niyo ito after 3 days, lumaya yung cupbearer. 3 days. And na-imagine ko nga siguro, habang lumalaya yung cupbearer, sinasabi siguro ni Joseph pa lang, uy yung sinabi ko sa iyo, wag mo akong kakalimutan. Wag mo akong kakalimutan. Pero alam niyo, ang sabi ng story, ang sabi ng scripture, nung nasa palasyo na yung cupbearer, nakalimutan niya si Joseph. At dahil nakalimutan, can you imagine that? Yung taong nagbigay sa iyo ng heads up, na ikaw ay lalaya ka na nakalimutan mo. It's a big deal, isn't it? Nakalimutan niya si Joseph, at dahil nakalimutan niya si Joseph, 2 years pa siya, another 2 years pa siyang nakulong. Okay, nasa palasyo siya, sabi niya, I made it. Nung nasa kulungan siya, sabi niya, oh. Tapos nung nakalimutan siya, siguro sabi niya, oh no! Interesting, isn't it? Ang buhay natin is like a roller coaster ride. Until, the twist, after 2 years, ang paraon naman ang nanaginip. And nobody can explain it. Walang makapag-explain. Finally, nung walang makapag-explain, yung cupbearer, naalala siya, teka lang, naalala ko nga pala, 2 years ago, meron akong kasama dun sa kulungan. Ang pangalan, Joseph. Kaya niya mag-interpret ng panaginip. At alam niyo nangyari, pinakawalan si Joseph. Ininterpret ni Joseph yung panaginip na magkakaroon ng taggutom, nagkaroon ng readiness. Ang Egypt, you know the story mga kapatid. At alam niyo nangyari, dahil nakapag-interpret siya ng panaginip ng paraon, siya ang ginawang second in command in all of Egypt. Parang naging vice president si Joseph. Wow! What a roller coaster ride. You know what? The cupbearer forgotten him, but God promoted him. Can you comment down below? Sabihin niyo sa katabi mo, God will promote you. Alam niyo kung may dream na nilagay ang Panginoon sa iyo. Amen? God will promote you. Bakit mga kapatid? Think about this. Ako naniniwala, hindi aksidenteng nakalimutan ng cupbearer si Joseph. Hindi aksidente yan. May divine purpose ang Panginoon dyan. Bakit kanyo? Kasi imagine niyo to kung yung cupbearer
Pagkalaya niya, sinabi kagad niya sa paraon, ay sir, meron nga po pala akong kilala dun sa prison, nag-i-interpret ng dream. Ano yun ng paraon? Parang hindi siya pansinin ng paraon eh. Okay. The Pharaoh might not cared at all. Pero alam niyo nangyari? Perfect timing talaga na after 2 years na naginip yung paraon na to, wala makapag-explain. Hindi ito aksidente mga kapatid. Ako naniniwala may divine purpose ang Panginoon sa ating buhay. Na nung walang makapag-explain sa panaginip ng paraon at pinatawag ang paraon, gusto kong sumigaw eh. Here comes the dreamer. Kasi ito na eh. Nung dumarating ang dreamer na ito, gusto siyang patayin. Pero this time, he was able to interpret. What a twist. What a roller coaster ride. And we can learn a lot from this. And as I close mga kapatid, I want you to look at this verse in Psalms 105. Kasi nabasa natin sa Genesis 50 was the highlight. But I want to show you the details. Just in 2 verses or so, we will see the details of Joseph's life. Ang sabi ng Psalms 105, he called down famine on the land and destroyed all the supplies. And by the way, yung interpretation niya sa panaginip ng paraon came true. Nagkaroon ng taggutom and Egypt was ready. Ang mga neighboring countries sa kanila nagpupunta for the source of food. And since Joseph ang vice president, he was in charge do sa pagpapakain ng mga taong ito. He called down the famine on the land, destroyed all their supplies of food. Verse 17, and he sent a man before them. Look at this, Joseph. Parang heroic Pero tingnan niyo ang details. He was sold as a slave. They bruised his feet with shackles. His neck was put into irons. Verse 19, until what he foretold came to pass. Ulitin ko, he was sold as a slave, bruised his feet, his neck was put in irons, inalipusta, inapi, misjudged, mistreated, until what he foretold came to pass. Until the twist came. Until the word of God. Until God intervened. Ang sabi ng scripture, until the word of the Lord prove him true. Kapatid, time will come that the word of the Lord will test that dream. Will prove that dream to be true. God will fulfill His promises. His promises and words will never come to Him void. Verse 20, the king sent him, released him, the ruler of people set him free. He made him master of his household, rule over all he possessed. What are we learning from this mga kapatid? Na oo, may mga challenges. Oo, may mga prison, may mga sold to slavery, may mga imprisonment, may mga frame up na nangyayari sa ating buhay. We will be misjudged, mishandled, mistreated. But think about it this way. It's your training for reigning. Itinitrain ka ng Panginoon para maghari in the future. Amen? Alam nyo, it deserves a more enthusiastic response, mga kapatid. Comment down below, God is training me for reigning. Train to reign, mga kapatid. Alam nyo, sabi nga ng mga sikat na mga quotes, di ba? Ang sinasabi nila, we should live forward but understand it backwards. Minsan hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. Pero mag-focus ka lang forward. Mag-focus ka sa plano ng ating Panginoon kasi ang journey from pit to palace is a roller coaster ride. Pero kahit may roller coaster ride, ginagamit ng Panginoon yan for you to grow wiser, for you to grow deeper, for you to grow stronger, for you to grow better. Kasi sa totoo lang, ang growth hindi comfortable at first. Nagiging komportable ka na kapag na-outgrow mo na. Pero sa totoo lang, yung growth itself, the process of growing is not comfortable. So if you're comfortable, you're not actually growing. But the problem is that gusto natin ng highlights, ayaw natin ng detail. I'm here to tell you mga kapatid, huwag ka lang mag-focus sa highlights. Huwag ka lang mag-focus sa anointing. Tignan mo yung price of the anointing. Tignan mo yung details. Tignan mo yung roller coaster ride. Tignan mo yung pit, yung prison, yung frame up mga kapatid. Because we want the light, we don't want the heat. And I don't want you na magkaroon ng false hope mga kapatid. Na kahit na gusto ng Diyos tuwirin ang ating buhay, kahit gusto ng Diyos na iayos ang ating buhay, we will go through the flood. We will go through the difficult situations in our life. Parang gusot na mga damit, pinaplansya natin yan. Ang gusot-gusot, pinaplansya, nilalagyan ng konting init. Pero hindi sobrang init na nakakasunog. Tamang heat lang para ituwid. Ganon din ang Panginoon, nagbibigay siya ng mga tamang mga pagsubok lang, mga testing sa buhay natin. Inaalaw ng Panginoon yan. Hindi para masunog ka, kundi para ituwid ang mga bagay na dapat ituwid sa'yo. Just look at it this way. Binigay ng Panginoon sa'yo, malalampasan mo rin. It all started with the dream. The prison. But look, always remember, there's always a twist.
As you are in the palm of God's hands, everything is under control with our God. If you believe that, church, will you say amen loud, mga kapatid? Punong-puno na exclamation point if you believe that God is in control, that God is a covenant-keeping God, that what He had promised, He will fulfill. Kung ikaw yung kapatid na naniniwala ka dito sa sinasabi ko, I want you to accept Jesus as your Lord and Savior. Manalangin ka lang, sabi mo, Lord, I accept you to be my Lord and Savior. Kung ikaw to kapatid na maaaring napanghihinaan ka sa iyong pananampalataya, huwag kang sumuko. Maaaring nasa prison stage ka pa. Hindi porke dream, dediretso ka agad sa twist. Hindi porke dream, dediretso ka agad sa palace. Hindi porke may revelation, ay may fulfillment ka agad. Kumapit ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon, for He is in control. I hope, mga kapatid, that you have been blessed. Let us pray. And after this, mga kapatid, we will go to our online palakasan. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng bagay na ginawa niyo po sa amin. Pinaalala, ni-remind, bagay na itinuro niyo sa amin ngayong hapong ito. We believe that you are a supernatural God, that you are a covenant-keeping God. So anumang pinangako mo, alam namin, tutuparin mo, Panginoon. I'm praying for each one of us, Lord, na nakakaranas ng prison moments, ng setbacks, ng challenges sa kanilang buhay. I pray in the name of Jesus Christ. Lord, ibigay niyo po sa amin yung assurance. Ipakita niyo po sa amin, Lord God, that you are still in control. May we have the revelation, Lord God, na hindi porke dumadaan kami sa prison ay wala ng twist. Na hindi porke dumadaan kami sa challenges o sa setback ay hindi ito set up for the greater blessing. Lord, ano man challenges that we are facing, challenges ng mundo, challenges ng mga business, challenges ng mga families, always remind us, you are still in control. All glory belongs to you for everything that you have done in our lives. To you be all the glory, honor, and thanksgiving in the mighty, mighty name of Jesus Christ. I pray na lahat po kami, Panginoon, will have the John 10:10 life, the abundant life that you have promised to each one of us. Pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay? I pray that the Lord will bless you and keep you, make His face shine on you, be gracious to you, turn His face towards you, and give you peace. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name, amen. God bless you guys. See you again on Sunday. Punuin natin ang langit. Let's fight for our family. Let's go to our online palakasan. God bless.